So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Confidential fund po, Mr. Chair, from 2016 to 2024. So, mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 million in 2016. Actual obligation is 8 million. 2017, 20 million. Obligation is 14 million. 2018, 20 million. Actual obligation is 13.4 million. 2019, 33.7 million. And then yung obligation po is 26.9 million. So, kung babanggitin ko pa po yung iba, no, 2021, confidential fund is 33.7 million, o actual obligation is 13 million. 2022, 51 million ang confidential fund, pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023, 31 million, so wala pa po yung yung obligation, actual obligation. And then, you proposed 51.4 million for 2024. So, ang first question ko po dun sa confidential fund. So, ganun po yung yung ina-appropriate, pero yung utilization, makikita natin ay mga 40 to 45% on the average. Can you explain that, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022? 2022. Yeah. Yeah. You can also, for 2023, I think it was also 30 million. 31 million. Eh, pwede nyo niyang bawasan ulit ng 20. Gawin nyo ulit yung confidential na fund namin na 31 million. Yung 20 million, isadagay niya lang po ninyo kung pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kaming barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much, Mr. Chair, dun sa explanation po ng ating Honorable Ombudsman. So, napapansin lang po natin, no, dahil tama po yung sinabi nyo kanina at inamin nyo na napakabagal po noong investigation, nung lahat ng yung ilang mga kaso. At kanina nga po yung ating pong colleagues, earlier, sinabi niya po yung, yung percentage ng mga natatapos na kaso. So, kung meron pong ganitong confidential fund ay bakit po na natitipid? So hindi po ba dapat ay gamitin ito kung talagang gamit? Kasi hindi naman to pwedeng gamitin sa iba eh. So itong sinasabi natin, kasi kung nagsisave po tayo, kinako-compromise natin yung halimbawa yung mga programs, kasi itong confidential fund, you have to submit yung programs, activities and project na related sa confidential. So, I hope, di ba, na ano nyo po ito, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, sa information po ng ating taong bayan.
So may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. So hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo, dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know, but if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko. Abay, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi pa nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.